marami na akong nakausap. Bakit ko daw ibinabahagi ang kasaysayan kaakibat sa treasure hunting? Kailangan pa ba yan sa ating paghahanap? Karamihan sa mga sumubok sa treasure hunting, hindi man lahat, palaging nagmamadali. Lagi na lang yan nagtatanong, saan ba daw ang deposito mula sa isang marker? Nais nila ng madali ang sagot. Nais nila na gustong yumaman kaagad. Hindi po ganun ang treasure hunting. Hindi po ganun ang buhay. Ganyan din ang mga nasa libro na hawak mo. Itinuturo saan ang deposito. Tama po ba? Mali. Ang mga palatandaan ay tumuturo sa pagkalibing ng deposito, lokasyon ng deposito at kung saan nila idinaan ang deposito, at maling-mali po ang mga karamihang interpretasyon. Sa buong buhay ko ilang beses na akong nakasama ng Hapones, Amerikano o Pinoy na mga pinanser. At ilang mapa na po nakita ko. Ni isa wala akong nakitang rock-enclosed treasure na sinasabi ng iilang libro. Isa lamang yang halimbawa. Sa ating pagmamadali, minamadali naman natin ang ating kakayanan sa maling basehan na mga libro. Ito po ang bahagi sa solusyon na sinasabi ko. Mag-aral, magsanay at matuto. Ito ang bahagi ng solusyon. Ang ating gabay at sandata sa anumang lugar, anumang palatandaan. Isang konsepto, isang hakbang patungo sa kamulatan. Ano-ano ang ating basehan para masabi na ang isang lugar ay lehitimo o positibo na may nakabaong deposito? Mayroong 7 na basehan para dito. Hindi kailangang makumpleto ang 7 na basehan. Kahit 1 o 2 lang diyaan, malaki na tsanse na positibo ito o batayan para ating susuriin. Una, history o kasaysayan sa lugar. Ito ang pag-okupa sa Hapones sa nasabing lugar, tinirhan man, napadaan o kinampuhan. Pangalawa, elder's account o mayroong testigo o ipinasa na mga impormasyon mula sa ating ninuno. Maaaring direktang nakakita, nakasaksi o kasamang naghukay o di kaya ay kamag-anak sa isang Hapones. Pangatlo, maps o mapa na maaaring nahawakan o napag-alaman sa anumang paraan. Pang-apat, mga markers o palatandaan sa site. Nag-iwan ng bakas ang mga Hapones ng mga marka para sa kanilang pagbabalik. Pang-5, hotspot o tunog ang lugar, sapagkat may naghahanap, dayuhan man o Pilipino na nagkukunwaring bibilhin ang lupa at may hinahanap na bato o lumang punong kahoy. Pang-6, paranormal phenomenon o mayroong kababalaghang nangyayari o may nagpapakita. At ang ika-7, mayroong detection o nasasagap kapag ginamitan ng kasangkapan tulad ng detect